Isang mapagpalang araw. Ngayon magluluto tayo ng beef steak. So ayan, mayroon akong calamansi juice. Naglagay ako ng powder na paminta and then toyo. Yan yung ating soy sauce. So ayan na yung aking nilagay para dyan natin i-marinate yung ating beef. So ayan, naka-slice na ng manipis yung ating beef and ngayon yan ay ating i-marinate dyan ng 1 hour. And then ayan nga pala, ginamit ko na yung aking kamay sa paghalo para naman ma-mix ng maigi. And then hinugasan ko nga pala ng maayos yung aking kamay bago ko yan hinawakan. So ayan, pwede kayong mag-gloves at pwedeng kutsara ang inyong panghalo. Yan, after natin na ihalo, inilagay natin sa malaking bowl and then tinakpan natin at ilagay muna natin yan sa refrigerator habang ako ay may pupuntahan. Yan, stay muna natin dyan, sakto naman 1 hour bago ako makakabalik. And then ayan, nag-init na tayo ng pan at may oil. Ipiprito natin yung ating sibuyas. Ayan yung ating ring onion. Ganyan ang pag-slice ng ating sibuyas and then iluluto lang natin siya konti. Pag naluto na konti ay iahon na natin yung ating sibuyas para iset aside muna. Itatabi mo natin ang ating sibuyas na yan dahil tayo ay magpiprito na ng ating meat na beef. So ayan, yung aking beef ay in-slice ko nga pala yun ng maninipis kasi naka-cubes yun. So ayan, iluluto natin or ipiprito natin ng 1 minute yung isang side and then 1 minute yung isang side ulit. So ayan, ipiprito muna natin lahat ang mga yan dahil nga medyo marami yung aking niluto for today na beef, although hindi ako kumakain ng beef. Pero sa mga mahilig sa beef, so ayan, yung madaling or easy to cook na or madaling proseso ng pagluto ng beef. So ayan, ganyan lang, babaliktarin natin para maluto yung kabila. Ayan, binaliktad ko na po, tigwa 1 minute lang po yung ating pagprito ng ating beef. And then after nun, naprito na 1 minute and then iahon na natin. Nilagay ko muna siya sa strainer para ma-drain yung kanyang mga mantika or parang may medyo tubig kasi di ba nakamarinate siya, nakababad siya. So hindi na patulo, diretso na nilagay dyan. So ayan, tinanggal ko yung mantika and then naglagay muna ako ng panibagong mantika para ating igisa yung ating bawang. So ayan, ginisa ko ng maigi yung ating bawang hanggang sa mag-golden brown bago natin nilagay yung ating napritong mga karne. Ayan yung ating beef nga pala ay medyo marami ngayon. So ayan, igisa muna natin ng maigi bago natin ilagay yung pinagmarinitan kanina. Isasabaw din natin dyan yung ginamit natin na sauce kanina kasi yung sauce natin na may calamansi, toyo at saka powder na paminta, ayan ay atin ang ilalagay. Yan din yung ating pagpakulo. So kapag kulang yan dahil medyo matigas ang beef, dadagdag tayo ng tubig. Lagi ako nagdagdag ng tubig dyan dahil kulang nga yung sauce na yan na inilagay ko. And then naglagay din pala ako dyan ng konting asukal. So hindi sobrang full yung asukal, na hindi masyadong full yung inilagay kong asukal sa kutsara. Basta nilagyan ko siya ng asukal dahil nga po maasim yung ating niluluto dahil ito ay may kalamansi. So ayan, pinakuluan natin ng pinakuluan. Basta napakuluan ko ito ng 1 hour and 5 minutes. Ganun katagal ko pinakuluan kasi medyo makapal yung ating slice. So nagdagdag ako ng tubig. So ayan, hanggang saan tayo nating lumambot yan, nakadepende naman sa inyo kung ano ang timpla nyo, titikman ninyo. And then ayan nga, habang nagluluto ako may natirang mais kaya kinain ko muna yan. So napakarami kong nakikitang pagkain. And then ayan, dahil lumambot na yung ating karne, naglagay na ako ng cornstarch na isang kutsara na cornstarch yung ating tinunaw sa tubig and then nilagay na natin dyan sa ating lutong beef steak. So ayan, para lumapot yung sauce niya, naglagay tayo ng cornstarch. So yung iba naman, nakikita ko yung luto nila, hindi na sila naglalagay ng cornstarch. So nakadepende na yun sa atin. Optional lang naman yan kung gusto natin palaputin yung sauce ng ating beef. So ayan, nakadepende na nga. So ayan, naglagay na tayo ng ating sibuyas. Dahil nga yung ating sibuyas ay kailangan nang ilagay dahil nga matatapos na yung ating luto dahil nalagay na natin lahat. So ganun din, and then naglagay din ako ng seasoning konti kanina. So ayan, tapos na yung ating lutong beef steak. Hanggang sa muli, maraming salamat. Thank you for always watching. Please like and subscribe sa mga bagong nanonood sa aking YouTube channel. Be kind!